Ang Kapitan Moy Campo sa Marikina ay isa sa mga makasaysayan at tanyag na simbolo na kasaysayan at kultura ng lungsod na ito. Dati itong bahay ng mayamang disenyo at kasaysayan mula sa pinabandonuhang Katedral ng Notre Dame. Naging sentro ito ng mga kaganapan, sining at kultura. Ang kasaysayan ay malalim na konektado sa pag-unlad ng isang yakap komunidad. Sa kaso ng Marikina, ito ay isang lungsod na mayaman at sa kultura at sa kasaysayan. Layunin ng periodikal na ito na maunawaan at maitala ang yaman at kahirapan ng kasaysayan ng Marikina. Gayon din ang mga hakbang tungo sa pag-unlad nito. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon tumalakay sa buhay ni Kapitan Moy at kung bakit siya nakilala sa lungsod na ang Marikina. Kung paano sumikat ang kanyang ginawa at naglalayong magbigay impormasyon sa iba pang mag-aaral. Sa kabuuan ng pananaliksik, si Kapitan Moy ay pag-aari ni Don Jose Guevara at Don Laureano Guevara. Ito ay ang ancestral house ng Guevara family na may kaya sa oras na iyon. Ang ancestral house na ito ay sumisimbolo sa feudalismo noong panahong iyon. Ang isang halimbawa para doon ay ang makapal at mabibigat na pader sa unang palapag ng bahay. Sa tabi ni Kapitan Moy ay makikita ang isang simbahan na pinangalanang Our Lady of Abandoned Church. Si Kapitan Moy ay may magandang hagdanan, kapis window, patataas at malalaking pinto at baluster. Bilang karagdagan sa pag-aaral na iyon, noong taon 1887, binuo ni Kapitan Moy ang unang pares ng sapatos at noong taong 1993 ay binalak at inaprubahan ni dating Mayor Bayani Fernando na ang isang Central House ni Kapitan Moy ang magiging sentral na kulturo ng lungsod ng Marikina. Mula sa taong iyon, naging sentro ng kultura si Kapitan Moy. Ang itinaas na bahagi ng Kapitan Moy ay ginamit para sa pagkakaroon ng mga aganapan tulad ng mga party, pagtitipon, kompreferensya, pagtatapos at marami pa. Ang itinaas na bahagi ng Kapitan Moy ginamit ngayon bilang isang sentro ng kaganapan. Ang ibabang bahagi ng Kapitan Moy ay may kape at bar na pinangalanang Kape Kapitan at Piano Bar. At ang ibabang bahagi ay maaari ding gamitin para sa pagkakaroon ng mga exhibit. Kung interesado ka sa pagkakaroon ng mga aganapan sa Kapitan Moy, pumunta ka lamang doon at humingi ng tulong. Layunin ang makabuluhang ambag ni Kapitan Moy sa kasaysayan at pag-unlad ng lungsod ng Marikina ay nilatag at hindi sinadya. Ang pagtataka kung gaano kayang magbago ang personalidad at esensya ni Kapitan Moy, kanyang nagawa, proyektong pinaghirapan niya at epektong iniwan niya sa komunidad ay maaaring kabilang dito. Pagsasama-sama ng mga piraso. Masyadong manipis ang papel mula sa pagpapalaganap at pagpapalaganap ng tradisyon at kultura ng Marikina. Kahit man lang sa kanilang contribution sa kultura ay kaugalian ng bansa, sapatos at iba pang elemento ng kulturang lungsod. Saklaw ng limitasyon. Ang pag-aaral ng kasaysayan ni Kapitan Moy ng Marikina City ay sumasaklaw sa autobiografiya ni Kapitan Moy, mga naging ambag ni Kapitan Moy sa barangay na kanyang nasasakupan at haba ng termino ng kanyang paglilingkod sa Marikina City. Layunin ng pag-aaral na ito ay magpakita ang kahalagahan ni Kapitan Moy sa pag-unlad ng barangay ng kanyang nasasakupan sa Marikina City. Saklaw din dito ang mga importanteng datos ni Kapitan Moy sa pakikibahagi ng pag-unlad ng Marikina City sa panahon ng kanyang termino. Mahalagang malaman natin ang istorya ng Kapitan Moy dahil dito natin malalaman ang unang naging paggawaan ng sapatos noong panahon pa ni Laureano Guevara
o kung tawagin ay Kapitan Moy. Ngayon ay nakakatulong ito sa bayan ng Marikina at kaya ito nabansagan na shoe capital of the Philippines. Halos napakadami na ng mga gumawa ng sapatos doon. At napakaganda din ng kanilang mga gawa, kwalidad at matibay. Sa paglipas ng madaming panahon, ang Kapitan Moy Central House ay isa na ngayong bahay kapehan at dinarayan na din ng mga nasa ibang lugar pati na din ng mga turista. Tinalakay sa baging ito ang kasalukuyang suliranin, metodolohiya at adhikain sa pagsusulat ng kasaysayan ng Kapitan Moy sa Marikina. Sa baging ito rin napakaloob ang paraan ng pagkalap ng impormasyon, pananaliksik sa mga kultura, sa pamamaraan ng pamumuhay, pamamaraan ng pagkalap ng datos, pagsusuri ng mga datos sa mga mayayaman na malapit sa lugar na ito. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriing mabuti ang kaalaman at kontribusyon ni Kapitan Moy sa Marikina. Bilang mahalagang pinuno ng kanyang komunidad, nais naming maunawaan ang kanyang tungkulin sa pagunlad at pagpapatatag ng Marikina. Sa pamamagitan ng mga tanong at pagsusuri, layunin naming ipaliwanag ang mga pangunahing kontribusyon ni Kapitan Moy sa edukasyon at ekonomiya at kultura ng Marikina. Sa ganitong paraan, malalaman natin ang kahalagaan ng kanyang pamumuno at pagyapak ng kanyang iniwan kasaysayan sa lungsod. Tungkol sa kahalagaan ng pamumuno ni Kapitan Moy sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon ng Marikina, iisang sagot ang ibinigay sa lahat ng tatlong panayam. Siya ay tinuturing na pangunahing taga-suporta ng mga proyekto upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Industrialisasyon ng sapatos. Isa si Kapitan Moy sa mga tao nagsulong ng industrialisasyon ng sapatos sa Marikina. Binago ng kanyang pamumuno ang proseso ng paggawa ng sapatos at nagambag sa pagunlad ng lokal na ekonomiya. Ang mga akbang na ginawa ni Kapitan Moy ay humantong sa pagunlad ng ekonomiya ng Marikina. Higit pang mga pagkakataon para sa mga residente at magambag sa pangkalahatang pagunlad ng komunidad. Ang matagumpay na pamumuno ni Kapitan Moy ay humantong sa pagpapalawak at modernisasyon ng Marikina. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ang mga proyekto upang mapabuti ang infrastruktura, edukasyon at serbisyo publiko. Ang pagtataguyod ni Kapitan Moy sa tradisyon na paggawa ng sapatos ay nagpapakita ng kanyang kamalayan sa kultura at pamana ng Marikina. Ipinakikita nito ang kahalagaan ng pagpapanatiling lokal na kasaysayan at pamana ng kultura na ipapasa sa mga henerasyon. Suportahan ng mga lokal na industriya at manggagawa sa Marikina sa pamamagitan ng paggawa ng sapatos gamit ang mga lokal na materyales. Ang pamumuno ni Kapitan Moy ay nagsilbing inspirasyon sa mga ibang pangpinuno sa komunidad na magsikap at itaguyod ang kapakanan ng mga residente. Sa wakas, isinaalang-alang natin kung gaano naging posible ang pagunlad ng ekonomiya, kultura at pagmumuno ng Marikina. Salamat sa mga kontribusyon ni Kapitan Moy. Ang kanyang pamana ay nagbubukas ng pagkakataon para sa karagdagan, pagunlad at patuloy na pagpapahalaga sa lokal na kasaysayan. Kung mayroon kang mga rekomendasyon para sa mga mananaliksik sa hinaharap, narito ang ilang mga ideya na maaari mong isama. Pag-aralan ng mga hamon ng modernisasyon. Ang pagsusuri sa epekto ng modernisasyon sa iba't ibang aspeto ng lipunan, kabilang ang kultura, ekonomiya at pakikipag-ugnayan ay maaari magbigay ng malalim na pang-unawa sa pag-unlad at mga potensyal na banta nito. Ang pag-aaral ng implikasyon ng masusing paggamit ng teknolohiya, lalo na sa mga aspeto ng edukasyon, trabaho at interseksyon ng tao ay maaaring magbukas ng mga bagong pagsusuri. Pag-aaral ng kultura at bakatwiran ng pag-aaral ng mga nagbabagong aspeto ng kultura at identidad, kasama ang aspeto
ng globalisasyon at iba't ibang patakaran. Isinaalang-alang ang pagsusuri ng mga pangunahing issue sa kalusugan kasama ang epekto ng lifestyle, stress at mental health sa kabuuan kagalingan ng populasyon. Pag-aaral ng kultura. Makatwiran ng pag-aaral ng mga nagbabagong aspeto ng kultura kasama ang epekto ng globalisasyon, ang pagsusuri ng dynamics ng ekonomiya kasama ang pagsusuri sa mga sektor tulad ng teknolohiya, agrikultura at serbisyong pangkalusugan ay maaaring magdulot at magsusimpang unawa direksyon ng pag-unlad. Pag-aaral ng cybersecurity. Ang pagsusuri ng mga issue ng cybersecurity sa konsepto ng lumalaking teknolohiya ng pag-unlad ay maaaring magbigay ng bagong pananaw hakbang para sa proteksyon ng individual at komunidad.